Itinanggi ni Senator Robin Padilla na nagpunta si Senator Bato de la Rosa sa airport at sumakay sa yate matapos lumabas po ng Senate building. Pero nasaan na nga ba si Bato? Ang sabi po ni Padilla, nagtatago raw ang senador mula sa mga kidnapper. Narito po ang report ni Camille Samonte. Sinagot na ng Office of the Solicitor General ang hiling na urgent petition ni Senator Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Hiniling ng Solicitor General sa korte na ibasura o wag pagbigyan ng urgent manifestation ni de la Rosa. Kulang daw kasi ito sa merito. Consistent din daw ang galawang pugante ni Senator Bato. Hindi rin daw maaaring gamitin ng parliamentary immunity para takasan ang pananagutan sa publiko. Isinailalim sa Senate Protective Custody si de la Rosa pero lumabas siya ng Senado matapos magbarilan. Ngayong gabi naghain na ng komento sa SC ang kampo ni de la Rosa kaugnay ng hiling nilang TRO. Muli nilang iginiit na dapat mapagbigyan ang hiling na TRO para hindi maaresto ang senador. Kabilang sa inilatag na basihan ay ang kawalan ng arrest warrant mula sa lokal na korte. Hanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung nasaan na si de la Rosa. Kumalat ang bali-balitang nagpunta raw ng NAIA si Senator Bato o hindi kaya ay sumakay ng yate at inihatid pa raw ni Senator Robin Padilla na person of interest ng NBI. Pero nilinaw yan ni Padilla. Were you spotted with Senator Bato? Ay, sa airport. Ay, siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, di ko alam. Kumpiyansa si Padilla na hindi raw magagawa ni Bato na lumabas ng bansa. Hindi gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya ang Pilipinas. Pero kung kumpiyansa pala si Bato na walang lehitimong arrest warrant laban sa kanya, bakit pa siya umalis ng Senado? Sabi dyan ni Padilla. Sa kidnapper. Oh, nagpapakita sa kidnapper. Kaya mo na yung mga lawyer maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makidnap. Nang tanungin ng kaalyado niyang si Attorney Jimmy Bondo. Wala po. That is very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga we did not know when he was coming in and we did not know that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategist si Bato at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang na estratehiya. Pero giit ni Bondo, hindi matatawag na pugante si de la Rosa. Hindi po pwedeng maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant, at wala namang local charge sa kanya. Pero ang tanong ng lahat, matapos ang isang linggong gulo at tensyon sa Senado, nasaan na si Senator Bato? Pero kahit abogado niya, walang sagot dito. Well, as of the moment, di ko talaga alam kasi nung confirmed na umalis siya at 2:30 in the morning, nakaalis ako earlier mga 1:30 or 1:45 in the morning, no? Di kami nakapag-usap na meron siyang plano na ganun. Parang I don't know what happened after I left. So, nung dumating nga ako mga 9 o'clock in the morning, I really had no idea na wala na pala siya dun sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.